Hello everyone! Hello mga kabakes. For today's video ay samahan po ninyo ako na gumawa ng dalawang cake for 21st birthday. Kaya't kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel and hindi ka pa nakakapag-subscribe, click the subscribe button below and of course the notification bell para lagi nyo mapanood and lagi kayo maging updated sa aking mga videos. Itong cake na ginagawa is for 21st birthday. Bali dalawa ito. And same design sila pero hindi sila kambal. Hindi po kambal yung may birthday. Ito ang size nitong cakes na ito is 7x5. And itong first cake natin is ang cake flavor is vanilla chiffon cake. And then ayan, napakaganda ng cake na ito and sobrang elegant niyang tignan. Nakuha ko yung design na to is sa Pinterest app. Dito sa video na ito is matututunan nyo rin kung paano or ano yung technique ko para ma-achieve ko yung gold drip dun sa ating cake. First, syempre, as usual na ginagawa natin is naglalagay ako ng filling sa cake, although hindi ko na siya isinasama sa video kasi nga there are some viewers na comments or sinasabi na sobrang haba daw ng video kaya hindi ko na sinasama yung pag-filling ng cake since usually ito naman talaga yung ating ginagawa. And of course, kinakram coat muna natin yung ating cake para walang sumama na crumbs kapag final frosting na natin yung ating cake. Ito namang ating second cake po is chocolate moist cake, ang kanyang flavor, and ang size nito is 7x5 also. Ito is order sa akin nung dating manager nung papa ko. And ayun talagang nakakatuwa kasi although napaka-rush nito kasi ay in-order sa akin ito ni ate is the day before yung birthday. Tapos hapon pa. Pero okay lang naman since wala pa naman akong pasok. Kaya nagawa ko pa siya noong umaga. Hindi siya as in ganun ka-rush. Napakadali lang ng designs na to. Meron tong mga gold balls. Yan. Nabibili siya sa Shopee. Tapos, yung kanyang final frosting is plain white. Tapos, dun sa gilid mamaya is lalagyan natin siya. Magkapareho yung design nila sana. Pero, sinuggest ko kay ate is parta namin yung isang cake ng color. Ginawa ko siyang green. Since ang sabi naman niya is medyo pag-ibahin ko raw yung design. Syempre, wala naman siyang binigyan na specific. Sinuggest ko na gawing green yung isang cake. Makikita nyo siya mamaya. Ayan, sa pag-scrape, syempre, kailangan dahan-dahanin lang natin and smooth lang yung paghawak natin ng scraper para maganda yung, or makinis yung pagkakagawa ng ng frosting dun sa ating cake. Ayan mga kabakes, kamusta naman ang pa-order nitong Valentine's Day? Hindi na ako nag-vlog noong Valentine's Day since napakarami nga nun and hindi naman siya as in sobrang dami pero pag mga ganito kasing season is hindi na ako mga seasonal cakes is hindi na ako nag-vlog na mga ganon. Yung akin is bali 14 pieces lang ng bento cakes and dalawang regular size na cakes. Since dapat sana may cupcakes yon, but the thing is, kinanceled ni seller yung aking cupcake box kaya hindi ko na siya nagawa. And ayun, sabi ko nga sa sarili ko is dapat konti lang or mga 5 lang yung aking gagawin. Pagkatapos nung the day before yung Valentine's Day ay siya ay 14 pieces ng bento cakes. Ayan, ganito nga pala yung ginawa ko dito sa cake. Pinahid ko lang dyan yung color green na frosting using the small spatula. Hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong design. Kasi medyo parang ma-arts yung ganito. Kailangan hindi siya straight ganun. Parang medyo, basta may pa-design siyang ganun. Tapos, ayan, ang ginawa ko dito is para ma-achieve ko yung ganito is gumamit ako dito ng Chef Master Gel na leaf green and then nag-add ako ng kaunting black diamond na Chef Master Gel food color. Talagang ang suggest ko sa inyo na black na pang color is yung black diamond kaysa doon sa black coal ba yun? Black charcoal ata yun na hindi siya ganun ka-black, talagang medyo grayish siya.
since simula nung naka-order ako ng black diamond is talagang sobrang ganda pala. So dito naman sa color blue is syempre, yan ay ang color na nilagay ko dito is yung Chef Master Gel na sky blue. Pero much better kung Peyo Traco Gel na blue kasi sobrang ganda ng pagka-color ng blue nun. Tapos, nag-add lang din po ako ng kaunting black para ma-achieve yung ganitong color. So, tapos mamaya, ayan, gumamit lang ako ng ganitong scraper para mapakinis yung ating color blue na design. Tapos guys, magsusulat lang tayo noong pangalan nila dito sa baba. So, dapat ifo-fondant detail ko na lang yung mga letters. Kaso, ayun, medyo na ako. So, sinulat ko na lang siya. Since wala na masuggest si Madam. Tapos, ayan, ganito ako mag-achieve ng gold dripping. So, first is nagde-drip muna ako ng using chocolate dito sa ating cake. So, bali itong drip is hindi ako gumamit ng kahit anong water or milk. Basta ang ginawa ko is anong tawag na yun? Yung nag-boil ako ng chocolate doon sa mixing bowl. Tapos yung mixing bowl is nasa taas or nasa top ng kaldero na mayroon tubig sa loob na kumukulo para mag-melt yung ating chocolate. So, much better kapag ganun yung ginawa natin kasi maganda yung pagkatigas ng ating chocolate dito sa ating drippings. So, mas maganda siyang lagyan ng gold dust. So, unlike kasi kapag may water is lumalambot siya pagkatagalan. Tapos, syempre, nilagay natin siya sa ref. So, as you can see, napakaganda ng pagkatigas nitong ating dripping. So, ayan, naglalagay na po tayo nitong gold dust na nabili ko sa Shopee for 200 pesos. 200 plus yun, guys. Tapos, parang 5 grams lang ata yun. Sobrang liit na, I swear. Pero, syempre, tipid-tipid natin siyang gamitin. Pero, mas maganda sana kung yung gold premium quality yung binili natin. Kaso, ay out of stock sila dati. Kaya, yan na lang yung nabili ko. And then, since wala po akong alak or lamban ng bini sa bahay, ay anilagay ko na lang para matunaw itong gold dust is yung canola oil kasi may nabasa ako na ang ginagamit nila is olive oil. So, tinry kong gawin is sa canola oil. So, wala naman siyang issue, maganda pa rin siya. So, ang ganda ng pagka-gold niya, diba? Unlike kasi dun sa nabibili ko mga tag-100 lang, ayan, ang pangit. So, ayan, talagang thankful ako na nakabili ako ng gaong gold dust. So, mas napaganda and hindi nakakahiya sa customer na yung outcome nitong ating cake is hindi nalalayo doon sa expected nila. So, ayan, gumamit ako ng brush, na small brush, para ma-paint dito yung gold dust. So, hindi ko alam yung ibang method kung pwede ba siyang ilagay sa chocolate or what, pero ganito po yung method ko para maging gold yung ating dripping. So, ito sa video na ito is, ito lang yung ilalagay ko na cake na ginawaan ko ng dripping. So, para hindi na masyado mahaba itong ating video. Kasi almost 11 minutes po itong ating video. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, and hindi ka pa nakakapag-subscribe, click the subscribe button below and of course the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. And also don't forget to like and share these videos. And kung may mga katanungan po kayo or suggestions is ilagay nyo lang po sa ating comment section. So ayun guys, ito na nga at maglalagay tayo ng gold balls dito sa ating cake. So hindi pala maganda na ibabad sa water or basain itong gold balls kasi ang mangyayari po is matutunaw yung gold dun sa ating balls. Kaya hindi ko na siya binabad sa water. So, pinunasan ko na lang siya. Tapos, ayan, meron pa yan mamaya. Yan, ganyan lang po yung ginawa ko. And then, nag-pipe lang ako dito ng icing sa Gedli using the 6P na decorating tip na large. So, naglagay din tayo dito ng happy birthday na topper and nilagyan ko lang ng pangalan nila dito sa cake board with matching of their age. Tapos, naglagay tayo nitong gold na, ang tawang dito ba sa gold ito? Gold leaf? Di ko alam kung ano. So, hindi po ito nakakain or not
unedible po siya. Hindi siya nakakain kasi hindi ko alam kung saan nakakabili ng edible na ganito, pero wala akong makita sa Shopee. And ang sabi nila is medyo pricey daw yon, nasa 3K. So okay lang naman sana sa akin since sobrang tipid naman niyang gamitin. So mas better sana yung edible para naman hindi na nakakabalang sa mga customers natin na tanggal-tanggalin pa yung mga ganitong designs. Tapos naglagay lang din tayo dito ng gold draggies sa Gedli. Ayan. Ayan, ganyan lang guys. Napakaganda talaga nito. I swear, sobrang nagandahan ako sa dalawang cakes ko na to. And ayan, thankfully, nagustuhan rin siya ng aking customer. So, syempre, ako inakabahan bago yung mga ganong customers yung inapagawaan ko. So, ayan, happy 21st birthday kay Carmelo. And of course, happy 21st birthday also to Alec Joshua. So, thank you so much po sa pag-order nitong ating cake. And also to my viewers, thank you so much sa panonood ng ating videos. And sana manood pa kayo hanggang sa mga susunod ko pang video. And bye!